Hello po. Hello po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay Atres ng Agosto, August 3, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7 ng umaga. Saturday, medyo late tayo ngayon ng 30 minutes kasi walang pasok eh. Maganda ang panahon, maganda. At nais kong mag-vlog patungkol po dito sa mainit na balita din ito ngayon. Yung sinasabi ni Bato de la Rosa na I feel betrayed. Nung una ay sinabi niya by the government o ng gobyernong ito ay itong pangalawa ay binitray daw siya ni Bongbong Marcos. Yan po. Yan po ang tatalakayin natin ngayon na ang masasabi ko dyan ay parang mali o hindi naman ganyan, kulang yan. Hindi ganun na pwede siyang i-betray ni Bongbong Marcos. Hindi pwede. Opo. At yan po ang papatunayan ko. Ano? May maliit lang na porsyento siguro. Depende. Pero yung absolute na binitray siya, hindi pwede. Opo. Mali yung term na ginamit niya. Opo. At yan po ang ipapaliwanag ko sa inyo ngayon ng maigi. Ngayong araw na ito, patungkol dyan sa betrayal na sinasabi ni Bato de la Rosa. At ito pong topic na ito ay matagal ko nang dinidiscuss ito. Opo. Kaya kabisado ko po yan. At ini-expect ko na po yan. Ini-expect ko na yan. Pero nga, hindi pwede na i-apply niya yan kay Bongbong Marcos. Malayo. Napakalayo po, ano. At yun nga, mga kababayan, mga minamahal, ay inaanyayahan ko po kayo na pakinggan yung explanation ko po dito. Opo. Inuulit ko, ano, malayo na i-betray siya ni Marcos o hindi siya kayang i-betray ni Marcos. Opo, hindi. Mayroon lang sigurong maliit na porsyento. Pero hindi natin alam kung ano ang pinag-usapan nila eh. Personal na nila yan ay hindi na tayo makikialam dyan. Ang sasabihin ko lang ay yung absolute na betrayal. Hindi pwede mangyari yan ng gobyernong ito at saka kay Bongbong Marcos. Pero bago ang lahat po ay nais ko munang pasalamatan yung mga subscriber po natin. Ito po sila, batch number 1 po ito, si Rosana Narumi ng Japan. Salamat po sa inyong lahat. Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Joe Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mambora Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querticchio, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid. Salamat po sa inyong lahat. Leni Bungat,
Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating subaybayan o panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Punyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMT GR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pischay, Kapihan ni Artat Ago, Dimjus John Lee Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, si Waldi Carbonell, at saka yung isa si Christian, si Kristan. Magaling din yun na ngayon ay nag-uumpisa na siya na nagbablog. Dati kasi uminto siya ugaliin po natin na panuorin sila dahil nakikita ko na yung sinasabi nila ay para sa bayan at makatotohanan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ang sinasabi ko po dito ay hindi pwedeng i-betray ni Marcos si Bato de la Rosa. Tatanungin nyo ako siguro bakit hindi. Hindi naman niya kasamang pumatay. Ang nagbibitray po sa inyo o sa atin ay yung dati nating kasamahan, dati nating kasangga, o alam yung mga lihim natin, o kasama natin na nagplano ng krimen. Yun po ang pwedeng magbitray sa atin. Pero kung ordinaryong tao na hindi mo naman kakilala, ay paano kang ibibitray niyan? Hindi ba? Ang usapin po dito ay yung mga pagpatay. Yung mahigit na 30,000 na namatay. Hindi po kasama si Marcos dyan. Hindi niya alam yan. Opo. Bibigyan ko po kayo ng example Halimbawa ikaw, pumatay ka ng tao, ay hindi mo alam, may nakakita pala sa'yo. Hindi mo alam mayroon palang isang testigos o dalawang testigos o marami. Akala mo wala pero may nakakita pala sa'yo. Ngayon, itong testigos na ito, kung halimbawa lang na tatanungin sila ng pulis o naghahanap ang pulis o nag-iimbestiga ng isang witness at tinanong nila yung tao at sinabi niya ang totoo, hindi po betrayal yun. Hindi po. Katungkulan ng tao na mag-cooperate sa mga pulis o magsabi ng katotohanan o kung sino ang nakita niyang pumatay. Hindi po betrayal yun. Hindi. Ang betrayal po, kung may kasamahan kang pumatay at later on, para ilibre niya ang sarili niya, para maging state witness siya, ay inamin na niya at idiniing ka niya. Yun po ang betrayal. Ganun po yan. So, yun po ang sinasabi ko, at palagay ko ay malinaw.
ang mag-asawa pwede yan. Kasi nga ay magkasama kayong nagplano eh. O, pwedeng betrayal yan kung may kalaguyo yung isa. Kasi nga ay yung mga inipon nyo o yung mga kabuhayan nyo mapupunta doon sa kabila eh. O mag-iipon na yung isa, yung may kalaguyo, para doon sa kalaguyo niya. Yun po ang betrayal, na samantalang nagsumpaan kayo na magsasama kayo sa hirap at ginhawa. In public and in God, hindi ba? Sumumpa kayo eh. Pero nga ay dahil dyan sa may ibinabahay siguro o may kalaguyo na o may kabit, eh, hindi nangyayari yun. Yun po ang betrayal. Ganun po yan. Dati mong kasamahan na biglang nag-iba. Opo. Palagay ko malinaw na yan. Hindi ka pwedeng i-betray ng isang tao na hindi mo kakilala. Ganun po yan. O isang tao na hindi mo kasama dun sa krimen. Ganun po yan. At ang Biblia po ay mayroon pong concrete example dyan. Ito si Judas nga. Babasahin ko lang po sa Matthew 26, verse 14 hanggang 16 po. Ito talaga ang tunay na betrayal. Na kung saan ay si Judas ay binayaran. Opo. At makikita po natin dito then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, "What are you willing to give me if I hand him over you?" And they set out for him 30 pieces of silver. So, from then on, Judas looked for an opportunity to betray Jesus. Ayan po, dati niyang kasamahan, kasama niyang nangangaral o mayroon silang simulain, pero ipinagpalit niya sa 30 pieces of silver. Basahin ko lang ulit Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" Tinanong niya yung chief priest o yung magbabayad sa kanya o anong ibibigay mo sa akin kung i-deliver ko sa inyo o ituturo ko sa inyo. Mahirap sigurong i-identify si Jesus kasi nga ay ordinaryo lang ang suot nito o ordinaryong tao lang At siguro hindi alam nung huhuli kaya may sign o may palatandaan na kung sino si Jesus, yun ang hulihin nyo, sabi niya. Okay? So, and they set out for him 30 pieces of silver. O ipinagpalit nga ang ating Panginoon sa 30 pieces of silver. So, from then on, Judas looked for an opportunity to betray Jesus. Ayan po ang betrayal talaga. Kasama niya. Matthew 27, ito na yung nung nakita ni Jesus Christ na actually niloko rin siya dito ganun talaga po ang trabaho ng demonyo they keep on deceiving because they are being deceived. O mga deception po yan Wala po sa usapan na papatayin si Jesus. Wala sa usapan. Ituturo lang niya sino si Jesus. Pero hindi lumaban si Jesus. O hindi naggawa ng milagro. Yun po. Marami po nagsasabi na mga Bible scholar ay dahil galit na galit si Judas Iscariot sa mga Romans,
sa Roman occupation, gusto niyang wakasan, ay isa ito na parang iniisip niya, hindi nila pwede itong hulihin o hindi nila pwede itong pusasan o parusahan kasi nga may kapangyarihan ito. Marami pong Bible scholar ang ganun. Yun ang iniisip daw ni Judas noon. Pero speculation lang po yun na papatayin niya yung mga Romans kasi nga nakakakuan siya nakakagawa siya ng mga kababalaghan Pero hindi nga ganun ang nangyari. At ito nga sa Matthew 27 verse 3 hanggang 5 po, babasahin ko lang po When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was filled with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Kasama pala yung mga elders nung bayan o nung Jerusalem. Jerusalem na ito yung city. I have sinned by betraying innocent blood, he said. What is that to us? They replied, you bear the responsibility. Yun po ang sagot sa kanya. So, Judas, itinapon niya, the silver into the temple and left. Then, he went away and hung himself. Ayan po ang nakasulat. Ulitin ko lang po, At habang binabasa po natin, ay i-explain natin, When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was filled with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priest and elders. Maliwanag naman yun, Hindi na kailangan i-explain yan. I have sinned, sabi niya. Ako po ay nagkasala, sabi niya. Ni Judas by betraying innocent blood. Inamin niya na binitray niya si Jesus Christ na isang innocent blood. Walang kasalanan. Inamin niya. He said, yun ang sinabi ni Judas Iscariot. What is that to us? Yun ang reply naman ng, ano sa amin yan? Ng chief priest o ng mga elders. Ano sa amin yan? Sabi niya. Wala yan sa amin. Sabi niya siguro. Sa iba kasi, what is that to us? See to it for yourself. Yun ang ibang interpretation, ibang translation Pero dito, ang kwampo, what is that to us? They replied, you bear the responsibility. Kasi siya nagbitray, hindi ba? Ayan po. Ang kwan kasi dito ay dinisip din dito si Judas Mabilis po yung paglilitis Kahit na gabi nilitis na gabi pa lang umaga may desisyon na Kuwan pa lang, yung parang ganyan po nangyari sa Maharlika, yung na kung saan ay nire-road sa Senado. 2:00 ata, nagmi-meeting pa sa Senado Hindi ba? 2:00, 3:00 naandun pa rin yung mga senador Umaga na nga Ganun po, nire-road nila ang Maharlika Inapurbahan nila. Ay maalala ko lang kasi ito, ganun din hinuli ng gabi, siguro 7:00 o 8:00 ng gabi hinuli, nilitis na ng magdamag, ay umaga, ay may desisyon na. Ihahang na siya. Ganun po. Kaya ito, si Judas ay nagsisi na. Hindi ba? So Judas, itinapon niya yung silver, 30 pieces of silver doon sa temple court and left, and then he went away and hung himself.
Ayan po, nauna pa siyang namatay kaysa kay Jesus Christ. Ito po ang konkreto na betrayal. Di ba? At yung mga iba dyan na yung mag-asawa na may kalaguyo, yun po ang mga konkreto na example ng betrayal. O kaya, sa isang association o sa isang kumpanya, ay may mga pira kayo, tapos itinakbo ng isa. Yun po ang mga betrayal. O kaya, dito sa paggawa ng krimen, nagnakaw kayo o pumatay kayo, pero yung isa, nagsumbong para ilibre ang kanyang sarili. Ganon. Pinaamin na ng pulis, ay state witness ka na kanya, ay hindi ka nakakasuhan. Ganon po ang talagang betrayal. Para maintindihan po natin. Okay. At ito po naman ang mangyayari sa mga betrayal. Hindi po kakayanin yan eh. Hindi kakayanin. Amak po dati mong kasamahan hindi ba? Mahirap po, napakasakit po niyan. At hindi po natin maipaliwanag ano talaga ang nararamdaman o anong drama ang nangyayari sa buhay ng isang tao kung siya ay binitray ng kanyang partner. Opo. Ito po babasahin ko lang po ang Psalms 55. Parati ko po ito binabanggit kasi ito po ay betrayal na nangyari kay King David. Yung anak niya si Absalom ay kinuwan siya pinatalsik siya sa pagka-hari. Natalo si David pero nabawi naman ni King David. At kasama po yun yung chief defense minister o chief judiciary minister. Kasama po nung anak niya. Kaya nga, dubli-dubli yung pinagkakatiwalaan niya at saka yung anak niya na si Absalom, yung chief minister niya. Nagsama para patalsikin siya sa hari. Ito po destruction is within. Ayan po ang sinasabi ni King David. Na ito rin ay sinabi din ito ni Jesus Christ. Parang ganyan po ang pagkasabi. Who eat bread with me has lifted up his heel against me. Yung kasama ko kanyang kumakain, yung kaibigan niya has lifted up his heel against me. Yung nilabanan siya. Ayan po destruction is from within. Oppression and deceit never leave the street. For it is not an enemy who insult me that I could endure. It is not a foe who rises against me, from him I could hide. Mahirap pong intindihin ito pero sa makabagong pananalita po ngayon ay inaayos na nila kasi nga mahirap intindihin ito Ay yung mga makabagong translation po ngayon, ang pagkasulat po ay if an enemy insult me, I could endure. Yung pang sinasabi if my enemy is rising against me, I could hide. I could hide, sabi niya. But it is you, sabi niya. A man like myself, my companion and close friend. Ayan nga hindi ba? Betrayal po ito Kung ang mag-insulto sa akin, sabi niya, ay mga kalabang ko, kaya ko yan, sabi niya. Kung ang lalaban sa akin, rising against me nga ay mga kalabang ko, sabi niya, ay pwede ko silang taguan lang. I could hide, sabi niya. But it is you, sabi niya A man like myself,
may companion and may close friend. Ayan. Hindi kakayanin po eh. At yan po ang nangyari po nung binitray ni Enrile si Marcos, hindi ba? Si Enrile po ay ang nagbihis dyan, ang nagbigay ng mga kapangyarihan dyan ay si Marcos. Hindi ba? Kulilat po yan eh. Tumakbo yan ng senador noon eh. Kulilat eh. Yan si Enrile. Aywan ko kung anong year ko yun. Anong grade 5 ata ako o grade 5 ata. O grade 4, 1968 ata yun eh. Tumakbo po sila ng pagkasenador yan, sila nila Upli, kulilat. Malapit na sila dun sa 24. Ay ay 12 lang ang kukunin. Kulilat po sila yan. Walang kwan yan. Pero ginawa ni Marcos na Defense Minister o Finance Secretary o ginawa pa ata yan na kwan eh. Yung Justice Secretary. Oo. Ang dami po na hinawakan yan. Pero bandang huli, binitray niya. Ayan, hindi ba? Yan po ang totoong betrayal. Hindi ba? Ngayon ay, ano po nangyayari? Ay, sinabi na nga ng Biblia eh, kung ang kalaban ko kanya ay lalaban sa akin, kaya ko yan. Ay kung kaibigan ko o yung partner in crime ko, mahirap. Kaya nga, bumagsak si Marcos eh. At doon na namatay sa exile. 3 years after ata, namatay na siya sa Hawaii. Hindi na siya nakabalik, hindi na siya nakarecover. Ganyan din po ang nangyari kay sa relationship ni Joseph Estrada at saka ni Chavit Singson. Binitray na niya si Irap kasi nga ay ibinibigay na kay Atong ang yung waiting Lord, di ba? Yung waiting ay binitray na niya. Natanggal si Irap sa pagka-presidente, hindi ba? Ganun po yan eh. Tama po ang Biblia eh. If my enemy is rising against me, I could take it or I could endure it. Hindi ba? Ay enemy mo yun eh. Siyempre, preparado ka. Ay ngayon. Hindi ba? Alam ang mga detalye. Pinaniwalaan ng tao. Si Chavit Singson. Hindi ba? Isa pang example para maniwala kayo. Pero mahina lang na example ito kasi nga Makati lang ito eh. Si Honesto Mercado, yung vice mayor ni Binay, hindi ba? Pinangakuan pala yan na magiging mayor. Ikaw na ang mayor, sabing ganun. Sa panahon na ganito, ikaw na ang ilalaban natin na mayor. Ay hindi naman ginagawa, hindi ba? Hindi naman ginagawa kasi ang nag-mayor yung si Junjun. At yung una ata, yung asawa, pinagpapasapasahan na lang. Ay nagalit na yung pinangakuan na dati niyang kasamahan o dati niyang kaibigan, yung Vice Mayor Mercado, Honesto at ang pangalan doon, o Modisto, ay binitray na rin niya. Isinuplong niya yung mga, sa bagay, maliit lang po yan kasi Makati lang yan eh. At noon ay sure winner na yan si Vice President Jojo Marbinay, sure winner na yan. Opo. Pero biglang nawala. Kasi nga ay dati niyang kasamahan po eh. Ayan po ang sinasabi ko po sa inyo. Ngayon, balikan natin ang sinasabi ni Bato de la Rosa. He feel betrayed. Sabi niya, I feel betrayed. Sino nagbetray sa'yo? Ang magbibitray po sa'yo, yung mga junior officer mo na ituturo ka na ikaw ang nagbigay ng mga pabuya o ikaw ang nag-utos na galing naman kay Duterte. Ayan po. Diyan po lalabas ang betrayal. At palagay ko, mayroon ng ganyan eh. Mayroon na eh. Pero wag mong sisihin, hindi naman sa kinakampihan ko si Kwan ha. Hindi ko kinakampihan si Bongbong Marcos.
mali na sabihin niya na I feel betrayed by the government or by Bongbong Marcos. Maling-mali po yan. Ngayon, kung may pangako sa kanya, politika, hindi ba? Nung nangangampanya, ay politika lang po yun eh. Wala yun. Talagang lahat ng ipapangako, pwedeng ipangako sa iyo para makuha lang ang boto mo o yung suporta mo. Ay ganun talaga eh, hindi ba? O, kaya kung yun ang iniisip niya, ay maliit lang na porsyento na binitray siya. Wala pa sigurong 10%. Kasi nga wala namang alam si Marcos sa mga operasyon ng Tokwang eh. O, anong kinalaman niya dyan? O, doon lang siguro sa mayroong pinangako, hindi ba? O mayroong usapan o mayroong implied na katulad nga sinabi ni Amy Marcos, yung unity, hindi ba? Yung unity daw ng Duterte at saka Marcos ay forever. Sabi niya, ay tika muna kako. Ay mali yan. Hindi ba? Walang forever po sa politika. Niluluko lang niya mga tao at malamang pagbabayaran niya yan ni Amy Marcos. Opo, kasi nga tahasan ng panluluko yung sa tao eh. Bakit forever yan? Hindi ba? Ang unity daw ng Marcos at saka ay ito na nga, wala pa nga sa panahon eh. Wala pa sa panahon, nagkahiwalay na eh. Dahil doon sa salitang tambaluslos. Kaya nagkahiwalay yan. Doon po nag-umpisa yan. Hindi ba? Kaya hindi, wala sa kwan wala sa hulog kung sasabihin ni Bato na binitray siya ni Marcos o ng gobyerno ni Marcos. Mali po yun. Sige po at hanggang dito na lang po at palagay ko may natutunan po tayo, hindi ba? Mayroon tayong nakuha na wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At yan po ang panalangin ko po bago ako mag-umpisa ay sana ay tayo sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.